Hello guys, for today's video gagawa tayo ng steam chicken. So ito na naman yung ibang version ng pag-i-steam ng karne. So dito gagamit tayo ng mix na chicken wings, tapos meron siyang halong konting chicken breast. Oh no, chicken legs na boneless. So dito gagamit din tayo dito ng mga sumusunod na mga ingredients. So ito yung dried tofu. Saka yung kangina, yung fish maw, ito naman yung dates. Then ito naman yung banana blossom. Parang sa atin yung bulaklak ng saging, no? Yun din yata. I think so. Same siya. And then gagamit tayo dito ng lapchong. May lapchong yung paboritong kainin ng mga chip. Tapos meron din tayo dito mga seasoning. So, sundan nyo na lang doon sa description yung mga ingredients na ilalagay ko dyan sa ating recipe. So, nilagay ko naman dyan, may caption. Okay, ito naman yung gagamitin natin. So, mag-start na tayo. Hugasan muna yung ating lapchong. Yung sa atin parang chorizo, pero guys iba sa chorizo sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas is malambot, dito kasi is talagang parang cured na siya, matigas yung pagka chorizo niya. Ang tawag dyan ay Chinese sausage o lapchong. Ilalagay nila yan minsan doon sa mga iba pang recipe, katulad nung clay hot pot. Masarap yun guys, isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino, yung malutong na kanin na masusunog na, natututong na doon sa clay pot. So ayan pa yung ating ibang ingredients. Nati ko lang lahat yan sa maliliit na parte, and then ito naman iniisok na yan sa tubig ng mga ilang minuto, tapos itatali isa-isa yan. After nyan ay ready naman yung ating pagmamarinate ng chicken. So yung chicken natin ay may chicken wings at meron din chicken legs na boneless. So prepare din pala tayo dito ng grated ginger, pinaskas na ginger. Ito nga palang ginagamit na kaskason dyan guys ay special na gamit siya ng mga Chinese, kasi mahilig silang magkaskas ng ginger. So ginagamit nila to pang flavor lang. Pag ayaw nilang isama yung pinaka-sapal o ayaw nilang i-cut slice, ganyan, yung pinaka-juice lang ang kukunin. Then ito, haluan natin siya ng wine. So, tingnan nyo na lang yung mga amount, kung gaano karami, dyan sa aking caption sa baba. Then, sasalain natin, kasi sabi ko nga sila, hindi sasama itong pinaka-sapal ng ginger. So, ayan. Magtitimpla na tayo ng manok. So, sasamahan din natin ito ng mga sumusunod na ingredients. Yung yan, maglagay na tayo ng mga pampalasa. Yung oyster sauce. Then, dinagdagan ko yan. Pero kailangan mga isang kutsara lang. And then, maglalagay din tayo ng toyo, light soy sauce lang. Dito kasi dalawang klase ng toyo, yung isang maitim, yung dark soy sauce. So hindi ako naglagay ng dark soy sauce dito. And then after nyan, haluin mabuti para naman manuot yung lasa sa manok. And then maglalagay tayo ng paminta. Lalagay din tayo ng konting asin. Konti lang. Kasi mga nilagay natin pampalasa is malasa. Konting asin. Kadamihan, ayaw ng mga inchik na maalas. So, maglalagay din tayo ng sesame oil. Kalahating kutsara para talagang manunuot ang flavor. Haluin lang lagi. And then, maglalagay na tayo ng cornstarch. Kalahating kutsarita. So, sa pagluluto ng mga Chinese, karaniwan ay kasama yan. Lahat
lahat ng nakita nyong flavor na yan o ingredients na yan, kasama pag nagmamarinate. Ganyan sila magmarinate. Marami. Kung tayo, asin paminta lang. Sa kanila, hindi. Lahat ng mga karne na binibili nila, bagong lalutuin, ay minamarinate nila sa mga yan. Tapos ito naman yung fish mouth. So, hindi ordinaryo sa atin yung fish mouth. No? O, kung nandito ka sa Hong Kong, makikita mo yan sa mga market na nakasabit-sabit yan doon sa mga grocery shop. Meron niya na para siyang ano guys, akala mo titinan mo para siyang rubber. Dried kasi yan eh. Yan yung pinakatiyan ng malalaking mga isda. Yung sikmura. So, sabi ko, legend daw yan. Ibig sabihin maganda yan sa balat, skin. So, ito ay binabad na namin magdamag. And then, pinakuluan namin ng amo kong babae. Tinuro niya kung gaano katagal. Papakuluan. And then, ibababad pa ulit sa tubig na pinagpakuluan. Iba-blanch. So, kinat natin ng bite size. And then, ihahalo na natin dito sa ating minarinate na manok. So, maganda nga pala pag minamarinate natin yung ating mga karne, ay kailangan i-rest nyo muna bago lutuin. Okay? So, ito ginawa ko na siya ng mas maaga. Then, nilagay ko muna siya. Pinalot ko muna siya ng cling wrap and then nilagay sa ref. Pero dito, pinakita ko sa inyo is niluto ko na siya. Pero ang totoo niyan is minamarinate ko muna ng mas maaga. So, ayan. Dagdag na natin yung iba pang mga ingredients. Yung dates, yung lapchon, pati yung mushroom. Yan palang mushroom na black ay dried yan. And binabad ko rin ng 1 oras sa mainit na tubig. So, ayan. Haluin lang na mabuti. Make sure na even yung lasa kasi baka mga nasa ilalim lang yung maalat, yung ibabaw walang lasa. So, haluin mabuti. So, ilagay na rin yung ating banana blossom. So, guys, huwag kakalimutang ibabad yan sa tubig, ha. Kasi yan ay dried, matigas. So, pag niluto agad natin yan ng ang diretsa na in-steam, hindi na magiging masarap. So, kailangan siya malambot. Yan, haluin mabuti. And then, mag-ready na tayo ng kawali. So, maglagay tayo ng steamer. And then, pakuluan natin siya ng 20 minutes. So, depende sa dami ng lulutuin. Pero usually kasi kami yan lang yung dami. And then, 20 minutes lang namin niluluto. So, ayan. After nyan, luto na yung ating steamed chicken with fish mouth and lapchon. So, ayan na po. Salamat ulit sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo.